Eto na, mga kababayan. Si Rainy Bailon, hello po. Umpisahan natin agad, mga kababayan, yung pangkikengkoy, no? Kinikengkoy. Mga kababayan, kinikengkoy po ng palasyo or ng ni Yossi Claire Castro, si Sara Duterte. Nako, mga kababayan, magagalit na naman yung mga DDS nito. Oo, kasi nga po, mga kababayan, sa totoo lang, si Sara Duterte po ay walang originality. Totoo po talaga, mga kababayan, walang originality, no? Pangalawa, walang paninindigan, no? Pangatlo, sinungaling. Pang-apat, manlilin lang, yeah? So, ayaw ko na magsalita baka dumami pa, magalit pa sila. So ngayon, mga kababayan, eto nga ang katunayan, kinikingkoy ng palasyo. Kaya, Ma'am Rosana, hello po. And kay Sir Arthur de la Cruz and kay Huyas. Ito po, pakinggan natin, mga kababayan, na itong pangkikingkoy ni Yossi Claire Castro kay Sara Duterte. Ito po, mga kababayan, pakinggan natin ha. Oo, nako. Ito, matatawa kayo dito, mga kababayan. Saan na ba yun? Ito ba yun? O, ito. Buksan natin sa Billionaire News Channel. Join, connect, May ads and lang po advance your ha. career on LinkedIn. Get the app today. Pinuligsa ng Malacanang ang bloody but White unbowed na pahayag ni VP Sara nang sumipot siya sa Senado kahapon. Mama Jorda, hello po. So narinig niyo po mga kababayan ang Billionaire News Channel na sinabi mismo, no, nag-react na ang palasyo patungkol sa pagpunta nga ni Sara sa Senado kahapon na para sabihing malakas siya, para sabihing matapang siya, magaling siya. So meron po siyang binibitawang mga tula, no, mga linyahan, no, mga tula. Ma'am Marge Bautista, hello po. Kay Vina Juan Armolias, hello po. So meron siyang binibitawang mga tula, no, mga salita, no, mga kababayan. So pakinggan natin yung reaksyon ni Yossi Claire Castro. Naman daw kasi yun ang hinihintay ng taong bayan. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa unang appearance ni Vice President Sara Duterte simula nang bubulong ang kanyang impeachment trial, wala pa ring nakikitang sagot ang Malacanang mula sa Vice Presidente tungkol sa lahat ng ibinabatong akusasyon sa kanya. Bloodbath. Ang bloody but unbowed one-liner statement ng Vice, sinagot ng Palasyo through a printout. Blooded. So, meron siya naging basihan at nakita rin natin to sa social media. Mula kay William Ernest Henley ng Invictus. So, kinatuwa natin na sa ngayon ay may nagiging basihan na si Vice Presidente ng kanyang mga sinasabi. So ayun po yun, mga kababayan. Ito po yun si William Ernest Henley ng Invictus. So ngayon, mga kababayan, yung sinabi kasi ni Sara na in this bloodbath, in this bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Yun yung sabi ni Sara. Yung mga salitaan na yan, mga kababayan, ay nakuha lang po yan ni Sara sa mga philosopher, sa mga mga tanyag na mga gumagawa ng tula, no? So, yang mga salitaan na yan, mga kababayan, ay galing po yan kay William Ernest Henley. No, na ang sabi niya, under the bludgeoning of once my head is bloody but unbowed. So yun yung sabi niya. Ngayon, mga kababayan, ano nga bang ibig sabihin ng sinabi ni Sara? Ano bang ibig sabihin yan? Ganito po, make it short, mga kababayan, para maintindihan ng tao, sabi niya, in this bloodbath, in this bludgeoning, I will be blooded but unbowed, sabi ni Sara. So sa Tagalog niyan, sa kalagitnaan ng labanang ito, sugatan man ako, duguan man ako, pero hindi ako susuko. Yun po ang meaning niyan. Sa kalagitnaan, sa labanan na ito, o anumang awayan na ito, sugatan man ako, bogbog man ako, black eye man ako, hindi ako susuko. So sa madaling salita, lumabas mismo sa bunganga ni Sara, aminado siya. Wala naman siyang itinanggi dyan Sa labanang ito, sugatan man ako, bugbog man ako, may bali man ako, pilay man ako, hindi ako susuko. So, ibig sabihin, aminado siya.
sa mga sinasabi niya. Aminado siya na sugatan man siya, bugbog man siya, duguan man siya, hindi siya susuko. So, bakit niya nasabi yon? Kasi hindi naman kasi niya itinanggi na sa labanang ito, kahit pinagbintangan ako, kahit ginawaan ako ng issue, kahit inimbintuhan ako ng kasalanan, tinaniman ako ng sakit, hindi ganun eh. So, ibig sabihin mga kababayan, aminado siya. Wala siyang itinanggi, pero umamin siya, bugbog man ako, sugatan man ako, duguan man ako, pero hindi ako susuko. Oh. So, ending niyan, makulong man siya, parang si Mike Defensor lang. Mapapatahimik nyo kami dahil nakulong nyo kami, pero hindi kami susuko, pero kulong sila. Kaya, parang ganun. Walang pinagkaiba sa sinabi ni Mike Defensor yan. Pinakulong nyo man kami, napapatahimik nyo kami dahil nakakulong kami, pero hindi kami susuko, pero nakakulong sila. So, walang pinagkaiba sa mensahe ni Sarah na in this bloodbath, in this bludgeoning, I will be blooded but and bow. Sa kaligitnaan ng labanang ito, sa awayang ito, sa digmaang ito, bugbog man ako, sugatan man ako, hindi ako susuko, pero kulong ako. Yun po yung ibig sabihin nun na mga DDS. Ngayon, nung narinig ito ng mga DDS na sinabi ni Sarah, putang ina, nagbunye sila. Tapang ng Vice President namin. Ang galing talaga ni Sarah. Akala niya sa mga loyalista at kakamping hindi marunong maghanap. Nabisto. Walang originality yung Vice Presidente nila. Kumopya lang pala sa sinasabi ni William Ernest Henley. Kita ninyo? Mga kababayan, walang originality. Walang paninindigan. Manlilin lang. Sinungaling. Kita nyo? Kaya sabi nga ni Yussi Claire Castro dito, at least may basihan na. Kita niyo mga kababayan, at least may basihan na. Bakit? Galing yan sa poem eh. At least may basihan na yung lola nyo. Di ba? Kita nyo, hindi kaya ni Sarah gumawa ng salita nang hindi kinokopya. Kailangan may script. Sabi nga ni Yussi Claire Castro, nagmi-meltdown pag walang script. Kita nyo mga kababayan? Kinikingkoy ni Yussi Claire Castro yung Vice President nila. Bakit? Walang originality. Walang paninindigan. Manlilin lang. Sinungaling. Biruin mo, kukuha ka ng salita ng iba para magmukha kang magaling. Biruin mo, mangopya ka ng salita ng iba para ang iharap mo sa mga tao magmukha kang matalino. Tapos yung mga nanonood sa bobo, hindi nila alam kung saan galing. Diba? Kita nyo? Bakit ganun? Dito natin napagtanto-tanto na ang vice presidente natin hindi kayang gumawa ng sarili. Kabilis lang naman gumawa ng salita. Yeah? Simple lang yan eh. Meron nga akong salitaan na hindi pa narinig ng iba eh. 'Di ba? Actually, sinabi ni Jose Rizal to eh. 'Di ba? Mga kababayan, so ayaw ko na lang sabihin kasi sabihin copycat na naman. Kasi narinig ko kasi kay Jose Rizal, mga kababayan, ang gamot sa sugat ng bayan ay ang pagmamahalan. Yeah? Pagmamahal ang gamot sa sugat ng bayan. 'Di ba? Sabi ni Jose Rizal yan. 'Di ba? 'Di ba sabi ni Jose Rizal yan sa kanyang mga the wound of the nation, love is a cure or
cure of the wound of the nation ba yun? Basta yun yung sinasabi niya. Ang pagmamahalan, ang gamot sa sugat ng bayan. O, di ba yung sabi ni Jose Rizal yan? Dapat doon si Sara kumuha ng mga salitaan eh. Di ba? Pero kay Sara, kumukuha siya doon sa mga mga pilosoper, mga panahon pa ni Kopong-Kopong. Duda ko dito, nabasa to ni Sara sa libro ni Digong eh. Di ba? Pero at least nagbasa siya. Continue. Kung pakiramdam daw ni VP ay bloodbath ang nangyayari ngayon, siya naman daw mismo ang may gusto nito. Pero ayon sa palasyo, talagang dadanak ng dugo sa kanyang pagdilitis kung hindi makikita ng taong bayan ang katotohanan. Tinabla rin ng Malacanang ang inihaing petisyon ng kampo ni Duterte para ipatigil muna ang impeachment trial dahil sa kanilang pagtutol sa pagtatalaga ng presiding officer na hindi naman SP. Ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon. At marami rin na mga legal luminaries, isama na natin si dating Supreme Court Justice Ascuna na sinabi na ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon dahil walang particular na sinasabi na bawal ang hindi Senate President ang mag-preside sa isang impeachment trial. Karapatan naman daw ng kampo ng bise na tumakbo sa SC. Ang tanong nga lang ng palasyo, ano ba ang kinatatakutan ni Duterte kung isang abogado? Actually, mga kababayan, takot sila kay Cheese. Bakit? Si Cheese Escudero kasi magaling magpasikot-sikot eh. Kaya gusto nila na si Win Gatchalian ang hahawak. Bakit? Kasi si Win Gatchalian walang alam pagdating sa mga pasikot-sikot sa trial. Pangalawa, mga kababayan, kung si Win Gatchalian ang hahawak dyan, sa impeachment na yan, ano bang alam ni Win? 'Di ba? Katulad nun, ang gulo ng mga abogado ni Sara, puro objection. Kung hindi objection, mag-walk out. 'Di ba? Kung si Win Gatchalian yan, ano bang alam ni Win? At least, nandyan si Cheese at saka si Kiko. 'Di ba? At saka mga kababayan, hindi naman po siguro labag sa batas yan. 'Di ba? Sabi nga kanina ni Alan Cayetano, mga kababayan, na yun daw pagbanta ba ni Sara ay condition, tawag dito? Wait lang ha mga kababayan, may nag-message lang. Yun bang sinabi ni Alan Cayetano kanina doon sa NBI Witness na conditional threat ba daw yung ginawa ni Sara? Yes or no? Sabi niya doon sa NBI Witness. Pero mga kababayan, ganito po, according kasi sa pagbasa ko, no? At reaction din ng mga lawyer sa social media, sa mga live, kasi in-interview sila sa mga media network sa mga TV station. Sabi dito, mga kababayan, ang conditional threat o banta na may kondisyon, conditional threat o banta na may kondisyon, ay isang pahayag kung saan ang pinsala o karahasan ay nakadepende sa isang particular na kondisyon. Pangyayari o kilos na tinatakot. Nangangahulugan ito na ang banta ay mangyayari lamang kung hindi sundin ng biktima ang inuutos o kung matutuloy ang kondisyon. Example dito ay, papatayin kita kapag magsumbong ka sa pulis. So kung hindi ka magsumbong sa pulis, hindi ka niya papatayin. Pero, mga kababayan, ang ganitong uri ng pananakot ay madalas na ginagamit ng mga kasong pangingikil, extortion, kidnap o ransom, pamimilit o coercion. Coercion, ang tawag dyan. So, bagamat may kaakibat na kondisyon ang banta, ito ay maituturing pa ring labag sa batas. Ayon sa Article 282 ng Revised Penal Code ng Pilipinas. O, di ba? Kita nyo? Pam-blackmail, pananakot. Pag nagsumbong ka sa pulis, papatayin ko pamilya mo. O, kailangan wag ka magsumbong sa pulis, bigyan mo ko 10 milyon, ibalik ko yung anak mo. Parang ganun ba? Pero kahit ganun pa man, labag pa rin ito sa batas. So, bakit kailangan? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, lagi niyong pagkatandaan. Lahat ng DDS, either politician, ordinary people, or may influential people, once na DDS ka, lagi niyong ipasok sa isipan ninyo mga loyalista at kakamping, manlilin lang yang mga yan. Una, bakit kailangan ni Cayetanong sabihin na conditional threat ba ang banta ni Sara? Kasi may kondisyon
papatayin kung mamamatay siya. Ang tanong, ayon sa batas, labag pa rin ito according sa Article 282. So kahit conditional threat yan, pasok pa rin sa kaso ni Sara yan. Bakit linlangin niya ang mga DDS? Bakit kailangan conditional threat? Pareho ng unmodified. Ang ipinakalat ng mga DDS, absuelto daw si Sara sa kuwa kasi unmodified. Hindi naman porkit unmodified ay absuelto at cleared sa COA eh. Diba? Ganyan ang mga DDS, mga kababayan. Lagi nating itatak sa isipan natin na once DDS ka, even you are politician, social media influencer, influential person, or ordinary person, once na DDS ka, manlilinlang ka. Yun, bobo ka. Yun yung totoo. Huwag kayo magalik sa akin mga DDS. Kasi ang dali ninyong mauto. Mga bobo kayo, manlilinlang kayo. Una, tignan nyo si Marcoleta. Ang sabi, 20 pesos, 22,000 pesos kuryente pababa, libre. Nanalo siya, na libre ba? Wala. Cayetano, 10,000 per family. May 10,000 ba? Wala. Di ba? Manlilinlang. Sara, ang sabi niya, bloodbath. Ngayon, nung ikinaso, ba't hindi siya humarap? Di ba? Manlilinlang. Lahat sila manlilinlang. Kaya lagi niyong pagkatandaan, once na DDS ka, manlilinlang ka. Unang-una, bobo ka, manlilinlang ka. Yun yung katotohanan. Puro sila gaslighting. Di ba? Manlilinlang sila eh. Katulad kay Banatbay, gumagawa ng video, inaalala si Digong. Buhay pa si Digong, pinatay na. Nilinlang ang tao para makahanap ng simpatya, magagalit ang mga DDS kay BBM. Di ba? Ganun yan eh. Panlilinlang. Sa madaling salita, gaslighting. Di ba? Gaslight. Nanggagaslight. Ganun yun. Kaya tandaan nyo mga kababayan. Biruin nyo, nagbigay ng ayuda sa General Santos na DSWD ng bigas. Anong sabi ng mga DDS sa Gensan? Ang bigas daw matigas. Paano hindi matigas? Inaka-vacuum. Ba't hindi mo buksan yung silupin para lumambot at mapasukan ng hangin? Di ba panlilin lang? Sasabihin mo matigas, tanggalin mo kaya yung silupin. Bakit mo ihampas-hampas yan? Alam mong naka-vacuum yan, talagang walang hangin, buo yan. Panlilin lang nila, matigas daw. Ba't hindi mo subukan buksan? Di ba? Continue, mga kababayan, sa tirada ng palasyo at pangkikingkoy ni Jose Claire Castro kay Sara Duterte. Tulad ni Senator Cheese Escudero, ang nakaupong presiding officer. Hindi rin nakataka sa hirit ng palasyo si Senator Pia Cayetano na sa unang araw ng trial ay hinamon ng Pangulo na magpatawag ng special session para pag-usapan kung sino ba ang dapat na presiding officer dahil mukhang supportive naman si PBBM sa bagong mayorya. Ayan pa, isa pa yan si Pia. Panlilinlang na naman. Sumasakit ang dibdib. Umiiyak pero walang luha. Di ba? Puro sila panlilinlang. Mga kababayan, hindi mo na maitatanggi yan. Walang nakaalala sa akin. Pero walang luha. Continue. Una, gusto po natin kamustahin si Senator Pia Cayetano. Kinumusta na. Kamusta na po ba, Senator Pia Cayetano? Dahil sa tuwing nagsasalita siya very recently, ay lagi siyang parang hinihingal. At di natin alam kung excitement, anxiety. Mali rin daw ang argument. Diba? Kita ninyo? Kada magsalita siya, lagi siyang hinihingal. Gumaganon eh. Ba't ganun? Ba't ganyan? Gaslighting na naman. Panlilinlang na naman. Kaya lagi niyong pagtatandaan mga kababayan, lagi niyong itatak sa isipan ninyo as a vlogger, as a content creator, as a social media influencer. Impluwensyahan ko kayo na kada may makita kayong DDS, huwag kayo magtiwala. Manlilin lang yan. Tito Nonong, hello po. Ma'am Rosana Ragudo, Nini TV Vlog. Kapag ka may mga DDS supporter, huwag kayo maniwala dyan. Manlilin lang yan. Lagi niyong tatak sa isipan ninyo. Kadalasan sa mga DDS na masalubong ninyo, manlilin lang yan.
huwag magpalinlang. Mahuhulog ka sa bitag. Ang mga DDS parang virus yan eh. Kapag ka nagsama-sama yan, nakakabuo ng bagay yan na ikakapahamak nating lahat. Una, tignan nyo, pumunta sila ng Dahig. Nagsama-sama sila doon. Anong nabuo nila? Street. Yung street na hindi naman si Digong ang nagpagawa, pinangalanan nila Duterte Street. Yan, kita nyo? Diba? Mga manlilin lang ang puta. Street sa Dahig, malapit sa kulungan. Ginawa nila Duterte Street. Hindi naman kay Digong yun. Tingnan mo, pagpunta mong Dahig, saan ka punta? Duterte Street. Tapos i-search mo sa mapa, wala naman Duterte Street dun eh. Diba? Manlilin lang. Pangalawa, nagsama-sama ang mga DDS, pumunta ng Dahig. Anong nabuo nila? Karton. Yung karton, sinuotan ng jacket kasi nilalamig. Kailan ba nilalamig ang karton? Diba? Panlilin lang. Nakabuo ng isang bagay, napapahamak tayo. Kahihiyan sa Pilipino yan. Ang karton sinasapin para hindi kalamigin. Pero sikla, ang karton ginakitan kasi nilalamig. Di ba kita mo? Kita nyo yan? Puro manlilin lang. Kaya huwag kayo magpalinlang sa mga DDS. Putang ina, mga bugok yan eh. Mga buang. Kita nyo, si Digong nag-birthday, karton, pinakain. Kita nyo yan? Meron pang ang Duterte Park eh. Kita nyo? Puro manlilin lang. Puro tanga. Uto-uto. Inutil. Hampas lupa. Pangit. Patay gutom. Manyakis. Mahirap. Yun naman talagang totoo eh. Bakit ko nasabing mahirap? Sige nga. Kung mayaman kayo mga DDS. Pumunta nga kayo ng Dahig. Kung mayaman kayo. Diba? Yun po yun, mga kababayan. Wala, kinikingkoy. Kinikingkoy ni Yussi Claire Castro, si Sara. At least daw, may basihan na si Sara. Yung sinasabi ni William Ernest Henley. Kinopya niya, walang originality, di ba? So, yun, mga kababayan.